Book of Hebrews. Chapter number 8. Okay, kung nyo nakita, sabay-sabay po nating babasahin. Hebrews 8. Amen. In verse number 8. Kung nyo nakita, ay basahin po natin lahat na malakas at sabay-sabay. Si Amen. Kung nyo nakita. Amen. Amen. 8:8. 8. Okay. 28. All together. Begin. For finding fault with them, he said, Behold, the days come, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. So tayo pong lahat ay yumuko, panandali. O dakilang Diyos, maraming salamat po muli na kami ay pinagpala mo ng panibagong taon. Thank you, Lord, for giving us opportunity to improve our Christian service. Amen. At ganoon din po, O Diyos, sa aming maririnig na ipapangaral ngayong umaga, ay patuloy niyo pong kilusin ang aming mga puso. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya na sapat at nagbibigay kalakasan at hamon sa aming mga buhay sa kabila ng aming mga kahinaan, Panginoon. At ngayong umaga, ay hiling po namin ang kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakasala. Linisin mo po kami, Panginoon. Ano man pong nakikita niyong hindi kaaya-aya sa aming mga isip, sa aming mga puso, at sa aming mga buhay, ay linisin mo po kami ngayong umaga. Nang sa gayon, ang aming pagharap ay malaya pong makakakilos ang Banal na Espiritu sa aming mga sa aming kalagitnaan. At ganun din po, O Diyos, ang gabay at karunungan na siyang ibibigay pagkakaloob ng Banal na Espiritu sa bawat isa ay makagawa po sa amin ngayong umaga. Sapagkat ito'y aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Okay. So ito pong ating binasa ngayong umaga ay may kinalaman sa taon na ating kakaharapin. At alam po natin na ang Diyos ay parating bago ang kanyang plano sa ating sa kanyang mga anak. Ano po? At from date o every day ng ating buhay ay ini-improve ng ating Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa ating nalaan. No? At alam natin na itong taon at year 2024 ay andoon ang kamay ng ating Panginoon. Amen? Amen. So napakahalaga na ang taon ay pinangunahan, no, ng kamay at pagpapala ng Diyos. So every year after year ay hindi natin alam ang napapaloob sa taong ito. Ngunit isang bagay lang ang dapat nating matiyak. No? Walang iba kundi ang kamay ng Diyos ay naroroon. Kung may pagsubok man, dapat naroroon ang kamay niya. Kung meron mang karamdaman, dapat naroroon ang kanyang kamay. Kung meron mang mga laang pagpapala sa year 2024, and we believe, yes, the blessing of the Lord is there to bless you, no? Each, every one of us. So, yun ang mahalaga. Yung kanyang presensya ay naroroon sa taon at year 2024 na ating kinakaharap. So, pamamagatan po natin ang ating mensahe, the Lord has made a covenant. The Lord has made a covenant. Ang Panginoon ay gumawa ng isang kasunduan. Ayan. So, alam nyo ba yung salitang covenant? Ayan. Hello, that's what. Ayan. Yung salitang covenant, so means literally a coming together. Ayan. Yung salitang covenant means literally a coming together. So, in the Bible, sa ating binasa, the covenant, and it runs through both Testament
no, means an agreement between God and man. It is a promise on the part of God and with the response from man. So, excuse me. Ang Diyos ay gumawa ng isang kasunduan, isang pangako, no, sa tao na dapat naman ay tayo ay makipagdakordo, tayo ay makipagkasundo doon sa tinatawag na kasulatan, kasunduan ng ating Panginoon. Okay, so in every covenant, in every yung tinatawag na testament, no, agreement, no, ay dapat ay kinakailangan ay kung ikaw ay pipirma sa isang kasunduan, mahalaga na ito ay nauunawaan mo. Tama? Amen. At ang kasunduan ito, mahalaga na tuparin mo kung ano yung mga napapaloob doon. Nang sa gayon ay umakma, no, maging epektibo yung tinatawag na kasunduan ito. Kasi kung merong isang kasunduan at hindi mo gagawin yung mga napapaloob doon na dapat mong gawin, eh hindi siya magiging effective. No? At yun ang ginawa ng ating Panginoon na kasunduan, isang bagong kasunduan, bagong tipan, no, ng Diyos at ng kanyang mga anak. No? Number 1. So ano yung covenant na yan? The covenant of safety. The covenant of safety. So ano yung sinasabing safety ng salita ng Diyos? So from the book of Genesis, ayan, meron tayong isang goal this coming 2020 this year 2024 na mabasa natin yung the whole Bible cover to cover. So updated pa kayo dyan? Amen. I hope so. No? Dahil hindi lahat ay updated. I believe, kahit hindi ko kayo tanongin isa-isa. No? So may mga mananampalataya na hindi tumatalima doon sa layunin, no, ng pakikiisa sa pagbasa ng salita ng Diyos. By the way, hindi importante sa akin kung basahin nyo o hindi. Ang mahalaga sa akin ay gawin ko kung ano yung covenant na nais ng Diyos. So, the covenant of safety. So, Genesis chapter number 6. In verse number 18. Kung nyo nakita, say amen? Amen. Ang sabi po dyan, but with thee will I establish my covenant. And thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. So ano ibig sabihin niya? Promise that God will save this family from the destruction coming by the flood. So sabi ng Panginoon ay aking ako'y magkakaroon ng isang pangako, kasunduan sa iyo at sa iyong pamilya. Sino yan? Si Noah and his family. Kaya salamat. Yung mga panahon na ang mundo ay masama, ang mundo ay talagang hindi nagbigay kalwalatian sa Diyos, kundi puro pagkakasala, puro pagsuway, pagrebelde, at paggawa ng mga bagay na hindi nais ng Diyos na gawin ng isang tao. So at alam natin ang istorya ng Noah's Ark, ginunaw ng Diyos ang mundo, pili tayo mga may buhay, maging hayop, no? Maging mga ibon, anong uri man yan, no? Sa pamamagitan ng tubig. No? At nakita ng ating Panginoon na itong si Noah ay isang taong matuwid. Verse number 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Amen? Amen. So nakita natin na yung biyaya ng Diyos, no, sa buhay ni Noah, bakit ano nakita niya? Sumusunod siya. Ginagawa niya kung anong tama para sa Diyos. Meron siyang isang buhay na masasabing maka-Diyos. Buhay na nagpapahalaga sa salita ng Diyos at buhay na may kahulugan. Ano yan? Yung paggawa ng nais ng Diyos sa buhay niya. At alam nyo nangyari?
since na itong taong ito na si Noah ay nakasumpong ng biyaya dahil sa kanyang buhay, sa kanyang testimonya, no? Ay sinabihan ng Panginoon. Ang daming tao pwedeng pagsabihan eh. Pero bakit si Noah lang? Only Noah found grace in the eyes of the Lord. At salamat, dahil ang bawat isa sa atin nakasumpong ng biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Ephesians 2:8, for by grace are ye saved through faith. And that is not of yourself. It is the gift of God. Nakasumpong tayo ng biyaya ng Diyos. At yung biyaya na yan, yung kaligtasan, at yung kaligtasan, hindi lang ikaw ang naligtas eh. Kasama ang iyong pamilya. Amen? Amen. Kaya mapalad ang mga nagtiwala sa Diyos. Lalo na mga parents na nakakilala sa Panginoon, mapalad kayo. Sabi ko nga, ang aking testimony, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, ako lang mag-isa eh. At hindi ko makumbinsi yung aking nanay, yung aking kapatid, na ito yung tamang turo, ito yung tamang masasabi mong tuturo sa iyo ng landas sa kalooban ng Diyos eh. Kasi ang pagkakaalam ko, kung nasan ako, yun ang tama. Kaya lang, hindi pala, nung nabasa ko ang salita ng Diyos, no, doon ko lang naunawaan, doon lang namulat ang aking kaisipan, na ang biyaya ng Diyos ay maligtas ako. Kasi kung hindi maliligtas ang tao, sayang ang biyaya, tama? Parang pagkain na binibigay mo na wala na makain ng tao, ayaw pang tanggapin. Sayang ang biyaya. Mawawala ng saysay ito pag hindi mo tinanggap. Ano mang bagay na ibinibigay na libre, ito'y maituturing na biyaya. At ang kaligtasan na binigay ng Diyos ay biyaya na maligtas ka. Sabi ko nga, yung itsura ng inyong lingkod eh, wala sa karakas ko, yung maligtas eh. Bakit? Ang karakas ko, gusto ko lang mabuhay ng ayon sa gusto ko, mabuhay na ayon dun sa aking kinamulatan na paniniwala, na which is wala pala sa Biblia. At sino magsasabi, isang araw nakaupo ka dyan, katulad ni Brother Robert. No? So, parang kung ating iisipin, sa isang katulad ko, malayong maligtas eh. Pero salamat, the covenant of safety ay natanggap ng bawat isa sa atin. Are you saved? Amen. Be sure na Amen. ikaw ay ligtas nga. No? Dahil pag hindi mo nakita sa buhay mo na tinanggap mo talaga ang Panginoon, walang pagbabago, wala kang asahang pagbabago. Ang bago lang, sabi nung nagsasalita dito, yung damit. Yung suit ko, ito yung bago. Regalo. No, yan lang ang bago, pero ang mahalaga sa Diyos, yung nasa loob ng damit na ito. Ano yan? Yung tunay na ikaw, yung kaluluwa mo. So, my covenant, I promise you that you shall be saved with your family in the ark. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Noah. Kahit anong pilit na Noah sa mga tao, pinagtatawanan siya. Maging yung mga kamag-anak ng kanyang mga napangasawa ng kanyang mga anak, pinagtatawanan siya. Sabi doon, they mock him. Para saan yung bangka na yan? No? At yung mga panahon, ang bangkang ito ay bukas ang pinto, ayaw pumasok ng mga tao eh. Bukas siya, libero. Araw-araw nilang dinadaanan. For how many years? No? Andiyan ang bangka. No? Parang naging instruktura lang na naka-display. No? At everyday, dadaan sila doon, tumatawa sila. Bangka. Para saan ang bangka? Ala naman dagat dito. Di ba? Ganun ang mundo. Hindi niya maunawaan kung anong plano ng Diyos. Pinagtatawanan niya ng tao ang kanyang salita. Pinagtatawanan ng tao ang mga binago ni Kristo. Hindi magtugma, hindi magkamuka. Okay, so not only the covenant of safety, number 2, the covenant of fruitfulness. The covenant of fruitfulness. Hindi natapos na iniligtas si Noah at ang kanyang pamilya, no, ng ating Panginoon, kundi may pangako rin si Noah ng ating Panginoon na siya'y magiging mabunga. Ang sabi ng ating Panginoon in Genesis chapter 17,
in verse number 7, so ano ang pangako ng Panginoon? And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant to be a God unto thee and to thy seed after thee. Ano? So, ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon na ito na ikaw ay magiging mabunga, hindi natapos na ikaw ay maligtas. Bakit? Sapagkat pagpapalain ng Diyos yung mga susunod na henerasyon sa iyo, kaapo ng apo ng apo ng kaapo-apuhan mo. Bakit? Merong lumakad sa kalooban ng Diyos. At pag lumakad sila sa kalooban ng Diyos, ang pangakong ito hindi mapuputol. Ikaw ay gagawing mabunga. Amen? Amen. Bari mo kung babalikan nila na ang tatay ko ito. No? Hanggang sa magkaapo ka at yung anak mo ay magkaasawa, magkaanak. No? Kaapo ng kaapo-apuhan, naglilingkod. Patuloy sa Panginoon. Binebless ng Panginoon. Kaya tayo mga parents, hindi dapat tayo matakot Lalo na kung tayo naglilingkod. Nako, pagka ako'y namatay, kawawa naman ng mga anak ko. Usually, ganyan ang mundo di ba? Amen. Pero ang pangako ng Diyos, gagawing mabunga ang kanilang mga buhay. So, ang tungkulin natin, magpatuloy. Kasi pag hindi sila nagpatuloy, wala yung promise ng covenant mawawala ng saysay. Kinakailangan may sumunod, may tumupad. Doon sa kasunduan. Ano yan? Yung pananampalataya natin kay Kristo. Amen. Kaya pagka huminto ang isang mananampalataya, sino pa ang susunod? Sino pa ang maliligtas? Wala na. Kaya salamat. No? Na ang paglilingkod hindi natatapos. Sabi ng isang miyembro, Pastor, kailan po ba ako hihinto sa paglilingkod? No? Kasi minsan napapagod na siya, nagsasawa na siya. No? Parang hindi na niya masyadong ma-enjoy ang kanyang buhay Kristiyano. Kailan ba dapat huminto ang isang mananampalataya pagka siya'y matanda na ba? O pagka siya'y may sakit na ba? Hindi, kapatid. Ang sabi na Pastor, hanggat buhay ka, kahit nakahiga ka, basta buhay ka, nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen? Amen. Hindi, maputol man ang iyong mga paa, hindi ka makarating sa church, may paraan pa rin No? Hindi matatapos ang paglilingkod natin dito sa lupa. Hanggat hindi ka pa kinukuha ng Panginoon, hanggat hindi pa nalalagot ang iyong hininga, magpapatuloy ka. That is a covenant. At may malungkot na mga so-called Christians sa panahon natin, napakarami. No? Na nagsasabi, Baptist ako, Kristiyano ako, sa langit ako pupunta, may katiyakan ako ng kaligtasan. No? And yet, ang buhay niya, wala doon sa kalooban ng Panginoon. Ang pagcha-church nga lang, hindi maitapak ang paa sa loob ng church. So, anong ibig sabihin? No? Na napapabayaan niya yung covenant ng ating Panginoon. How come na ibe-bless? How come na magiging fruitful ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, kung ito'y hindi magpapatuloy? Kaya tayong mga parents, sa atin sila nakatingin Alam mo, pagka huminto ka isang araw, magtatanong sila sa'yo, Daddy, mo may church? O, Mami, ba't nandito ka? No? Magtataka sila Hanggang sa madama, tama pala ako. No? Bakit? Kasi, huminto na rin sila. Nagpagod lang sila ng lakas, ng salapi, ng panahon, no? Ng bilyeto, ng gas. Diba? So, yan ang iniintay ng mundo. Huminto ka. Yan ang gusto niya. Yan ang gusto ni Satanas. Huminto tayo. Pero salamat, merong Noah na nagpatuloy. Kahit siya'y pinagtatawanan, alam niyo kung ilang taon nung nangaral si Noah ng salita ng Diyos, habang ginagawa ang ark, habang pinupukpok ng mga karpintero, no? 100 years, walang nasib. Ganong katigas ang puso ng tao, kaya tama na gunawin ng Diyos ang mundo. So wicked, sabi ng Biblia. No? Okay, doon sa gawing taas ng ating binasa, ng chapter 7,
makikita natin na ang mundo talagang wala nang ginagawang mabuti, no? In chapter number 5 ng chapter 6. Genesis 6:5. Say amen kung yung nakita. Amen. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Walang humpay, walang hinto, puro kasamaan. And it repented the Lord that he had made the man on earth, and it grieved him at his heart. So, gano'n na lang na nasaktan ng Panginoon, no? Na yung kanyang nilalang, instead na magbigay ng kaluwalhatian, ang kanyang naiisip, ang kanyang sarili, ang kasamaan, araw-araw, continually. Kaya ang Bible, tama lang na magsabi na, pray without ceasing. Prayer nga lang, kinatatamaran pa eh. No? Pero sabi ng Panginoon, araw-araw, walang hinto. Siguro pahinga lang eh, matulog eh. O kung matulog man, gagawa pa ng kasamaan. So, the covenant of fruitfulness, ito talaga ang layunin ng Diyos, no? Sa isang iniligtas niya, sa isang hinango niya mula sa kasalanan. No? At yung salitang church, no? Ang kahulugan na ito ay called out from the dark. No? Ito yung mga grupo ng mga tao na inalis, no? Mula sa kadiliman ng mundo. At tayo yun. Ikaw at ako na naligtas. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw na iniligtas niya, no? Ay may pangako siya na magiging mabunga ang iyong buhay. No? Ang iyong pananampalataya, ang iyong paglilingkod, lahat ng bagay, pagpapalain niya. So, okay, number 3, not only covenant of fruitfulness, the covenant of rest. The covenant of rest. No? Ang pangako ng kapahingahan. So, the children of Israel shall keep the Sabbath, no? To observe the Sabbath throughout their generation. Ito'y patuloy nilang ginagawa for perpetual covenant. No? Ito yung isa sa kasunduan na matapos lalangin ng Diyos ang mundo, at ito'y natapos sa ikapitong araw. No? At sa ikapitong iyon, no, ay nagpahinga siya. So, ibig sabihin, mahalaga, ibig sabihin ng pagpapahinga, yung ikaw ay alalahanin mo yung lumikha sa'yo, yung nagpana sa'yo, yung nagligtas sa'yo, sa araw na sasambahin mo siya. Kaya mahalaga ang church eh, amen? Amen. Salamat, nung tayo ay naligtas, namulat tayo na linggo-linggo pala, dapat nag-church ang isang mananampalataya. Linggo-linggo pala, dapat ang mananampalataya ay masayang tutungo ng bahay, sambahan. Kaya sabi ni David, when they said unto him, come, sabi doon, let us come into the house of the Lord. No? Napupuno ng kagalakan, ng kapahingahan. No? Ang isang mananampalataya, every time na siya, pinapahalagahan niya ang araw ng linggo sa kanyang buhay. Kaya salamat. Hindi lang tayo, yung buhay talaga natin nakalaan hanggang sa mamatay, magtrabaho na lang. Wala, ang Diyos ay kwa na lang, ala-ala na lang. No? Kung ikaw ay makaranas ng kaginhawaan sa Diyos, salamat sa Diyos. At kung ikaw naman nakararanas ng mga problema, kailangan mo ang Diyos. No? Pero yung mga panahon na kailangan ka ng Diyos, nasaan ng tao? Diba? Hindi man lang maalala ang araw ng linggo para siya ay pasalamatan. Hindi man lang maalala ang araw ng linggo para siya ay parangalan. So kaya ang isang buhay ng tao na hindi safe, ang Sunday, kwanto pag-uubos ng oras. Pag-uubos ng iyong panahon, ng salapi. Bakit? Walang halaga sa kanya eh. Pero sa isang naligtas, napakahalaga ng araw ng linggo. Amen? Amen. At ito yung ginagawa ng mga Israelita bilang kasunduan sa kanilang Panginoon. No? Kasunduan sa pangako ng Diyos.
Kaya tayo nagkakaroon ng kapahingahan every time pupunta tayo ng church. Dito wala ko iniisip na kailan kaya matatapos ang trabaho? Kasi pag nandun ako sa trabaho, tambak, iniisip ko na, kailan kaya maglilinggo? No? So, ibig sabihin, physically, mentally, parang na-exhaust ako, napapagod ang katawan ko. Pero pagkalinggo, parang na-unleash ako. Nakakakuha ko ng pagpapalang kalakasan na hindi ko alam kung bakit. Amen. Hindi niyo ba napapansin yan? Amen. Bakit? Kasi ang Sunday, rest talaga eh. Amen. Amen. Sa Old Testament, ultimo hayop, kalabaw, hindi dapat pagtrabahuhin sa araw ng linggo. Bakit? Pag nakita sila nagtatrabaho, babatuhin sila hanggang sa mamatay. Yun ang law. Yun ang batas. No? So napakabigat, di ba? Kaya yung kapahingahan na pangako ng Diyos sa mga Israelita, napakahalaga. And how much more sa ating mga mananampalataya, napakahalaga ng rest. Amen? Amen. So hindi lang tayo after sa pera, mga kapatid. Hello. Amen. Amen. So ang pera, alam natin saan gagaling yun. Hindi tayo tinuturuan ng maging tamad dahil sabi ng Biblia, ang hindi nagtatrabaho, huwag pakainin, sabi ng Biblia sa New Testament. No? Kaya hindi tayo naniniwala sa kay Juan Tamad eh. Nahihintay mahulog yung bayabas sa bunganga niya para makain. Kinakailangan mo mag-cultivate ng lupa. Kinakailangan mo magtrabaho. Kinakailangan magbanat ng buto. Amen? Dati nga, bali-bali na buto eh. Tatrabaho pa eh. No? So, napakahalaga. Ba't hindi natapos lang sa pagtatrabaho? Kinakailangan natin ng rest. Diba? Diba nung itong mga holiday eh, maraming araw na na-enjoy natin. Ako, matutulog ako, kakain ako, magpapahinga, maglilibot ako, di ba? Sana all. No? Sana all. Gusto natin ng rest eh. Mas higit sa ating mga kaluluwa, mga kapatid. Amen. Amen. At ang rest na yan, ang kasunduan na yan, ang pangako ng Diyos na yan, kung ikaw ay pupunta sa bahay-sambahan. That is my covenant. At kung hindi ka pupunta, di ba parang may kulang sa ating mga na-save? Amen. Pagka hindi tayo nakakadalo ng pagsamba, parang kulang ang saya. No? Siguro sa karnal, hindi masaya. No? Kasi iniisip niya, mag-enjoy siya, mag-shopping siya, pupunta sa barkada, inuman. No? Ganun ang karnal eh. No? Pinipilit ni Satanas na ibalik yung luma mong pagkatao. Yung dating ikaw, hindi nyo ba napansin yan? Binabalik niya. Parang gusto ko na naman bumalik sa dati kong bisyo. Di ba? May mga time na gano'n. Na halos may patutungang mananampalataya. Sabi ng isang kapatiran, nagkwento, na may nag-share sa kanya, parang ang bumabalik na ako sa dati. Alam niyo, bakit? Kasi walang church eh. Di ba? Totoo yun. Pero pagka may church, napapaalalahanan ka, nasasabihan ka, no, nababantayan ka, napagpapala ka. Kaya salamat may araw ng Sabat. Amen? Amen. The covenant of rest. Kasi sa ating Kristiyano, yan ang ating rest eh. Yung church, no? Ang Sunday is not a holiday, it's not a family day, but God's day. Amen? Amen. Amen. So kung hindi nyo manapansin, pag inuna natin ang Diyos, since ito ay God's day, na-enjoy na rin natin yung family day eh. Amen? Amen. All package, all in. No? Kaya mga anak ko, pagka umorder sa McDo eh, yung big deal eh. No? Gusto nila hindi lang isa. No? May french fries na, may drinks na. Family. No? Lahat ando na, all in. May happy meal pa. Happy meal. Ay, ano ba yan? Jollibee ba yan? Hindi. Macdo. So nakita natin na salamat sapagkat ang kasunduan, hindi lang tayo maligtas eh. Ang kasunduan at ang pangako ng Diyos ay may kapahingahan din. Amen? Amen. So nakakatuwa ang ating Panginoon. Kaya ang kaligtasan, hindi tulad ng ibang paniniwala, na kaligtasan lang, okay na, tapos na, wala na eh. Pero ang pangako talaga ng Diyos, hindi lang kaligtasan, kundi ma-enjoy mo rin ano yan, yung pag-iingat niya, no? Yung pagiging mabunga sa iyong buhay spiritual, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, kundi yung kapahingahan din. Amen? Amen. Salamat. Dahil
all in ang package, kasunduan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay, in Matthew, take note, Matthew 11:28. Or kung gusto niyo yung buksan ang inyong Bible, ito'y malinaw na sinabi ng kanyang salita na Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So paano ba tayo lalapit sa Diyos? Sa isang panalangin, sa isang pagbabasa ng kanyang mga salita, Bible reading, ano pa? Yung Sunday. Amen? Amen. Kaya, hindi tayo makakalapit sa Diyos pagka hindi tayo tumupad sa kasunduan. So, kaya yung kapahingahan na yan, salamat, ang Diyos natin ay Diyos ng kapahingahan. Amen? Amen. Every time makakarinig tayo ng kanyang salita, every time magsishare ang kapatiran, yung kagalakan, yung tuwa, yung kapahingahan, andun Amen? Bari mo, kung ikaw andun sa trabaho, wala kang... Minsan, nauumay na ako kukuha ng roba Ilang oras? 8 oras, 9 na oras. Puro yun ang hawak. Naku, wala na bang katapusan to? Minsan, naisip ko, wala na bang katapusan ko itong ginagawa ko. Puro, kaya tama sinabi ng Biblia. Araw-araw, ang tao, they will to and fro. Araw-araw, yun ang gagawin mo. Isa, magkakamuka. Kaya alam niyo yung musikang walang variation ng tono, monotone, boring Kaya tama lang, may mga boses na may mataas, may bababa, may sintonado. Bakit? Kasi dun gumaganda yung musika. Amen? Amen. Hindi kayo maka-amen. So, naalala ko nung nagturo yung choir director sa Landmark, Balikatan yata ng church natin pangalan. Meron talagang kasama na sintonado dun sa tono. Dun sa nota. I mean. Kaya kinakailangan, parang ang pandinig ng makikinig sintonado, pero kasama sa nota No? Kaya huwag kayong ma-discourage yung mga wala sa tono. Normal yan, nasa nota yan. Amen. Amen? Right. Kaya minsan, kaya alam nyo ang kagandahan sa isang Kristiyano, minsan pagka wala sa tono, ang pandinig mo nasa tono na rin Di ba? Automatic yung tenga natin, nag-a-adjust. So, bakit? Kasi nakikita natin yung Diyos ang inaawitan, hindi tao. Amen? Pag tao nakakahiya, dahil yung boses mo, hindi maganda. Wala tayong puwang sa larangan ng musika. Tama ba? Pero salamat, hindi para sa tao ang ating mga boses, para sa Diyos. Amen? Amen. Okay. Not only the covenant of rest, pang-apat, the covenant of peace. Be with you. The covenant of peace. Ang pangako, kasunduan ng kapayapaan. Peace I give you. So, in Numbers chapter 25, Numbers, mga bilang. Kasunod na pagkatapos na Leviticus Numbers. In verse number 12, 151. say amen kung nyo nakita. Numbers 25, bilisan natin ng konti. Amen. Verse 12, Verse 12. wherefore say, behold, I give unto him my covenant of peace, and he shall have it, and this seed after him, even the covenant of everlasting priesthood, because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel. So, anong sabi ng Panginoon kay Moses? Numbers. No? At ako'y magkakaroon ng isang kasunduan, tipan, no? Ng kapayapaan. Para kanino? Para sa Israel. Kaya alam niyo, maraming kasunduan na ginawa ang Diyos, marami siyang ginawang kasulatan, no? Para inyong pagdakordohan. Kaya alam niyo, ang isang mananampalataya, makinig kayo, ang isang mananampalataya na
mahilig manggulo sa loob ng iglesia, no? Wala ang pangako ng Diyos. No? Wala ang tinatawag na kapayapaan sa taong ito. Dito sa ating church, hindi dapat tayo nag-ahasik ng kaguluhan. Amen? Amen. Away dito, inggit doon, no? Selos dito, selos dyan. So, wala na dapat pong yan. Bakit? Binigyan tayo ng kasunduan ng kapayapaan. Kaya mga kapatiran, no? I-encourage natin ang bawat isa na magkaroon tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Amen? Amen. Alam niyo, para walang kapayapaan, para magkaroon tayo ng kapayapaan, huwag kayong mangungutang sa mga kapatiran. No? Kung di nyo naman kayang magbayad, kayo naman mga kapatiran, sabi ko, bigyan nyo na lang. No? Bigyan nyo na lang. No? Kami ni mag-asawa, pagka may nangungutang sa amin, no? May nangungutang, at alam naman namin wala namang kakayanan magbayad, binibigyan na lang namin ng love gift. Ganun na lang. Binig mo yung Jay. So, ang sinasabi ko po dito, kung hindi kayo magbabayad, huwag kayong mangutang. Bakit? Gumagawa kayo ng kaaway. At iniiksian nyo ang bakuran nyo. Diba? Pagka may utang ka, umiiksi ang bakuran mo. No? So, hindi masama mangutang as long na kaya mong magbayad. Amen? Bakit? Tayong mga Kristiyano pag nangutang, nagbabayad. Amen. No? Ayan. May nangungutang dyan. Importante, nagbabayad kayo. Amen? Amen. So, huwag kayong sisira. Kasi ang pag-utang, isang covenant din yan eh. Right. Diba pagka ikaw ay nangutang, babayaran ko. Ikaw na mismo gumagawa ng kasunduan eh. Pero pag sinisingil ka na, diba? Diyan na nagsisimula. Nagkagalit-galit. Ayan na, galit-galit na. Mas matapang pala. Ayan. Ikaw pa nahiyan ako. Nahiya ako magsabi. Naningil sa, diba? Amen. Diba? Kakaiba eh. Talagang lahat, yung mangungutang, nasa inyo ng lahat. No? Talaga. So, lahat ng kababaang loob, no? Ang mababang loob, yung naniningil eh. No? Bakit? Kasi pag nagalit siya, baka hindi lalo siya bayaran eh. Di ba? Kaya lahat, yung mangungutang, nasa inyo ng lahat. No? Dinig mo, Jay. Okay. Tumatapang. So, I give unto him my covenant of peace, and he shall have it. So, mula nung tayo ay niligtas ng Panginoon, hindi lang tayo pinangakuan ng maraming bagay, at ang pinakamahalaga, no, yung kapayapaan eh. Kasi, pwede kang magkaroon ng kamal-kamal na salapi, pero hindi ka payapa. Right. Amen. Right. Right. At yung sa mga panahon na wala ka, no, kahit paano nakakalma ka, may kapayapaan ka. Amen? Amen. Kaya napakahalaga ng peace. Ito'y bagay na hindi kayang bayaran ng salapi. Right. No? O palitan ng anumang magagawa natin. Bakit? Kasi ang kapayapaan ay ipinagkakaloob ng Diyos. Kaya anong peace pa ang hanapin natin? No? Ang peace ng mundo, sabi ng Biblia, pansamantala. Pero yung peace na ibinibigay ng kanyang salita, pang walang hanggan. Saan ka pa? Sa peace na walang hanggan. Amen? Amen. Amen. So, and pang lima, the covenant of law. Ayan. So, ito ngayon, pinaka-isa sa maganda. No? Kasunduan, pangako ng kautusan. So, sabi dito, in Deuteronomy chapter number 9, abante pa rin tayo. Deuteronomy chapter number 9. Kasunod. Numbers. Deuteronomy. In verse number 9, 9. okay, babasahin ko. When I was gone up into the mount to receive the tables of stone, even the tables of the covenant which the Lord made with you, then I abode in the mount, 40 days and 40 nights. I neither did eat bread nor drink water. So, mabubuhay pala ang tao kahit walang tinapay at tubig sa 40 araw. Hindi nyo ba alam yung
miracle ng pag-iintay sa Panginoon, no? Hindi nangangailangan, hindi required ng anumang bagay para maaliw ka habang wala ang Panginoon, kundi ang Lord ang nagsusustain ng ating strength. Amen? Amen. At ito yung ginawa ni Moses, no? The covenant of law. Nung siya ay pumunta ng bundok, hindi madaling pumunta ng bundok. Kasi meron siyang dapat gawin doon sa mga Israelites. Pero iniwan niya 40 days and 40 nights. So marami siyang trabaho na mabibinbin. Marami siyang dapat gawin na hindi niya magagawa, no? In order na sumunod siya sa Panginoon. In order na kuhanin niya kung ano yung kagustuhan ng Panginoon, which is the tablets of stones. No? At nung naghihintay doon si Moses, ganun kahalaga yon. Bakit? Kasi ito yung kautusan niya. Sa kanilang pagsunod, doon sila makakapamuhay ng may kabanalan sa pamagitan ng 10 Commandments. Isipin nyo kung wala ang 10 Commandments. Saan natin kukuhanin na igalang mo ang iyong mga magulang? Di ba wala? Wala tayong pang-moral. No? Magulang natin, gano'n na lang kung ating pagsalitaan. Diba? So, kaya napakahalaga, kahit 40 days and 40 nights, na siya mag-stay doon, okay lang. Bakit? Kasi hindi natin alam paano mabuhay ng tama sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya ang 10 Commandments, hindi pa rin siya nawawala dito sa New Testament. At salamat, no? Napakagaling, no? Kung ating iisipin, at napakaganda ng pagkakagawa ng Diyos sa 10 kautusan. Na hindi naiisip ng tao, no? Na para gawin yan. No? Hindi natin magagawa, hindi natin malalaman ang tama sa mali, no? Ang mali sa tama pag walang 10 Commandments. Kaya okay lang kahit mabinbin ang aking ginagawa, sabi ni Moses, akit ako ng bundok. Bakit? Mahalaga eh. Mahalaga ang kautusan ng Diyos. Mahalaga ba sa buhay natin ang Amen. Word of God? Amen. Amen. Bakit? Kasunduan ito eh. Tipan ito eh. Pangako ito. So, the covenant of the law. And pang-anim, the covenant of preservation. Ang pangako ay ito'y maiingatan, magtatagal, hindi masisira. No? Numbers chapter 18. Matras tayo ulit. Numbers chapter number 18. In verse number 19. Okay, babasahin ko. Sundan niyo po ako ng inyong mga mata. All the heave offerings of the holy things which the children of Israel offer unto the Lord have I given thee, and thy sons and thy daughters with thee by the statute forever. It is a covenant of salt forever before the Lord unto thee, and to thy seed with thee. So mahalaga sa ating Panginoon yung pagbibigay ng tinatawag na paghahandog, no? Lalo na yung sinabi ditong heave offering, no? At ang offering minsan ay hindi mo ito na maintindihan, no? Yung pagkakaloob, pagbibigay, paghahandog sa Diyos. Mahalaga na meron kang gabay ng kanyang salita. Kasi kung paliwanag na wala ang salita ng Diyos, pang makatao na karunungan, pang makatao na kautusan, pero kung ito'y nasa salita ng Diyos, mahalaga na ito ay sundin. No? Kaya nung ikaw at ako'y naligtas, doon lang natin naunawaan ang tamang paghahandog sa Diyos. Tamang pagbibigay. Of course, unang-una ang iyong sarili. Amen? Amen. So, ang mundo, ang sinasabi niya, iintayin ko munang baguhin ang aking sarili bago ko lumapit sa Diyos. Alam niyo ba yun? Gagawin ko muna, itatama ko muna ang buhay ko bago ako lumapit sa Diyos. Yan ang salita ng mundo. Pero alam niyo ba, yung salita na yun, hindi mangyayari yun hanggat hindi ka lumalapit sa Diyos. Walang pagbabago, no? Na magaganap sa buhay mo pag hindi ka lumapit sa Diyos. Kaya hindi mo mababago. Ang tao ay hindi niya mababago ang kanyang sarili unless na siya ay lumapit sa ating Panginoon. At siya ay iligtas.
Kaya sa atin, ang mga na unawaan natin ang kanyang salita, na tama pala. Dati iniisip ko, itatama ko muna ang aking buhay bago ako lumapit muli sa Diyos. Madalas, nung ako'y nagbabackslide, ganun eh. Yung parola na yun, itatama ko muna ang buhay ko bago ako bumalik sa church. Hindi pala, mali pala. Yun ay kasabihan ng mundo. Hindi mo mababago ang sarili mo dahil unang-una ay ayaw mong magpabago sa Diyos. At pinipilit mo na ikaw ang magbago sa sarili mo na wala ang kapangyarihan ng Diyos. Diba? Imposible na mabago ka. Dahil ang tao walang pagbabago at ang pagbabago ay magaganap lamang according to 2 Corinthians 5 verse 17. If any man be in Christ, he is a new creature. Napakagandang tingnan, pagmasdan, titigan ng isang bagong nilalang. Diba? Yung unang anak nyo. Diba? Hindi ka nagsasawa na hawakan, titigan, ngitian, kahit hindi nagsasalita, nakakaaliw eh, di ba? Bakit? Bagong nilalang. Kaya nung si Limal lumabas, kahit nang umangal-ngal, hinuhugasan ng nurse doon sa may palanggana, nilulublob. Tuwan-tuwa ako, nakangiti ako eh. Nako, pagpapala itong batang lalaki nito. Tuwan-tuwa ako. Wala pa sa kamay ko, nakangiti na ako eh. No? At ganun din ang ating Panginoon. Mahalaga na ang buhay natin ay magkaroon ng pagbabago. At ang pagbabago ay magaganap lamang sa isang ligtas. Kaya kahit matagal ka na sa church, kung hindi ka ligtas, walang pagbabago. Lahat sa iyo mabigat. Amen. Hindi mo ma-enjoy. Pagpunta sa church, pag-awit, hindi mo ma-enjoy. No? Pagdadamit ng tama, no? Hindi mo ma-enjoy. Ganun din, as well as our giving. Hindi mo ma-enjoy. Bakit? Kasi Diyos lang ang gumagawa niyan eh, mga kapatid. Tayong tao, hindi natin kayang gawin yan eh. Tama ba? Right. Wala tayong kayang gawin. Yung magbuklat ng Biblia, hindi natin alam magbuklat ng Biblia. Tama. Ginagawa ko yan, pero walang epek eh. Pero nung nasa iba ko, mahalaga pala ang Biblia sa isang naligtas. Amen? Kaya kung ang Biblia mo, hindi mo nababasa, minsan balikan mo yung number 1. Salvation. Ligtas ba talaga ako? May pagmamahal ba talaga ako sa salita ng Diyos? Year 2024 na, mga kapatid. Anong nabago? Anong pinreserve ng Lord? Yung salitang preservation, manatili ang kanyang salita sa buhay mo. Sa pamamagitan ng, sabi dito, sa binasa natin, verse number 19, preserve with salt. Mga nanay, alam niyo bang gamit ng salt? Palasa, para hindi mabulok. Para hindi mabulok. Diba? Hindi mamaho, hindi uurin. No, yung mga binebenta dyan sa lungga, yung tinapa. Sabi, tama ba yun? Yung nakasabit na asin lang ang kuwan nun eh. Wala nang iba. Para hindi siya uurin. Lardo. Ganon din. Ang Kristiyano, kinakalain, preserve ng salt. Para hindi ka mabulok, hindi ka bumaho. Hindi ka, ano yan? Decompose. No? Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Pag wala ang salita ng Diyos, mamamaho tayo, mga kapatid. Kaya nga ang goal ni Pastor Manuel, mabasa natin ang Bible from cover to cover bago matapos o pagkatapos ng year 20. Di ba nakakatuwa ng isipin? Lahat tayo nabasa natin ang Bible cover to cover. Amen. Kaya ako mismo na, minsan, sabi ko, walang kaibahan kayo sa akin, parehas lang eh. Kung kayo tinatamad din ako eh. Tao rin ako eh, tama? Kaya minsan magpo-post si Pastor Manuel, mga kapatid, andito na tayo sa chapter na ito, basahin nyo, huwag kayong mag-i-skip. Bakit? Hahaba, tatama rin kayo, hindi nyo nababasahin. Right. Walang kwenta ang year 2024 na mabasa ang Biblia, tama? Right. Amen. Kaya sabi ko, doon sa grupo, may nagpapa-add sa akin, may request ng mga ad, kahit hindi member doon, ina-add ko. Kaya sabi ko, anong kwenta ng mga nandito sa grupo,
na hindi naman din babasa ng Biblia kaya para magkaroon ng kabuluhan ng kanilang pag-join, basahin nyo ito. Nakita nyo yan. Nag-post ako. Yan yun ang kasama sa mga grupo ng Landmark Bible Baptist Church Milan, mga naka-add. Mag-join kayo sa amin ng Bible reading, no? Nang sa gayon, magkaroon ng kabuluhan ng inyong pag-join. Tama ba? Kasi maririnig lang nila to, mga preaching, mga picture natin. So anong meron? Anong pwedeng maging epekto sa buhay nila? Di ba wala? Kung magbasa sila ng Biblia, kahit hindi member dito, may nangyari sa kanilang Christian life. May na-goal sila year 2024. Kaya alam niyo, ang covenant, ito isang kasunduan. Dapat itong year 2024, anong kasunduan meron ako sa Diyos? Kung ating mapapansin, ang mga covenant na ito, walang part ng tao, puro part ng Diyos para tayo pagpalain. Tama ba? Siya ang may covenant sa atin. Tayo wala tayong sinasabi, Lord, gagawin ko ito. Year 2024, babaguhin ko na ang mga mali at gagawin ko ang tama. Lastly, the covenant of blood. The covenant of blood. So, the God of peace, who brought again from the dead, the shepherd of the sheep. Ano yan? Ang ating Panginoon, the great through the blood of the everlasting covenant. Our Lord Jesus, make you perfect in every good work to do His will. So, yan ang kanyang sinabi mula sa kanyang mga salita. Yung covenant na ibinigay ng Panginoon sa Israel, dahil ito'y, balikan natin ang Hebrews 8, dahil ito ay pinabayaan ng mga Israelita, ng kanilang mga ama, yung kasunduang ito. Nawalan ng saysay. Kahit ang Diyos ay may pangako sa kanila, no? In verse number 9, so ang text natin ay 8, sa baba ay, sa verse number 9, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, dahil sila'y mga alipin, walang kapangyarihan, walang kakayanan, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. So nakita niyo, pinabayaan sila ng Panginoon. Hinayaan na sila. Bakit? Kahit may kasunduan ng Diyos sa atin, kung hindi tayo kikilos, no? Hindi tayo gagawa, mawawala ng saysay. So that is the purpose of covenant, mga kapatid. Kaya kung ang church, even the church of the Lord, no, Himself, ang Landmark Bible Baptist Church, ako, ang aking may bahay, hindi ko alam kung yung iba'y nakapirma ng church covenant. Do you hear the word church covenant? Do you have any idea? Do you have any experience? Wala pa. So, ang Landmark Bible Baptist Church, Kabanatuan, ay from every 5 years, nire-renew yung church membership. At ang pagre-renew na ito ay may tinatawag na church covenant. May kasunduan na dapat mong gawin in order na ma-maintain mo yung membership. So bakit kinakailangan ng church covenant, Pastor Manuel, ang isang mananampalataya sa kanyang iglesia? So napakahalaga na sundin mo bilang isang mananampalataya, bilang isang Baptist, no? Bible-believing Christian Baptist, yung mga kasunduan na nararapat sa isang mananampalataya at sa church ng ating Panginoon. According to Matthew, no? Sabi doon sa Matthew 7:7. Okay, I will quote na lang. No? Ang sabi doon, okay. So, may nakalaangtot doon sa no? 7. So, may nakalagay doon na ang sabi ng salita ng Diyos, anumang bagay na talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang tatalian sa langit ay tatalian sa lupa. Ano yun?
yung gagawing batas ng church ng Panginoon ay ino-honor ng ating Diyos sa kalangitan. At ganun din ang batas ng Diyos ay matatalian ng kanyang mga anak. Yun yung covenant na magbabind sa atin. Kaya kung walang covenant, hindi natin alam ang gagawin natin bilang isang miyembro ng isang iglesia, ano ba yung dapat at hindi dapat gawin ng isang mananampalataya. Ang nakalagay doon sa church covenant, ako po ay linggo-linggo na susuporta, a-attend sa gawaing panglingguhan ng pagsamba. No? Ano pa? May mga number doon. Ako ay hindi susuporta sa mga maling katuruan. No? Ako ay hindi magpa-participate sa isang hindi makadiyos na gawain. No? Ako ay lalayo sa mga bisyo na makasasama sa katawan at sa aking testimonya bilang isang mabuting Kristiyano. No? So nakita niyo, that is the church covenant. So mahalaga na meron tayong church covenant as a member. At nakalagda dito na ako po ay susuporta, ako po ay palagi ang magkakaloob ng aking ikapo. Magsasauli na hindi para sa akin. At bawat sentences doon na nakalagay, may mga supporting verse, biblically speaking, literally, nakalagay doon sa church covenant. At ganoon din sa ating Panginoon, hindi magiging epektibo ang ating pagiging mananampalataya pag hindi natin tinupad kung ano yung nais ng Diyos na maging kasunduan ng kanyang anak at ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, that's why the Lord has made a covenant with His children. Kaya salamat, no? Na naunawaan natin na ang covenant pala ay napakahalaga sapagkat ito'y kasunduan na magiging epektibo sa taong tutupad ng mga nakasaad dito. At ganun din sa salita ng Diyos. So, yung taon-taon na ginagawa natin pagsusunog dyan, no? 1619. Bond, ayan, 1619. 1619. So, The feast. take note nyo na lang po. And whatsoever thou So, shalt bind on earth and shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. okay, ang kalagan sa lupa, kakalagan sa langit, kalagan sa langit, kakalagan sa lupa. 1619. So, ibig sabihin, ang batas ay kinikilala ng Diyos, yung ginagawa ng batas ng church. Bakit? Para sa kaayusan. Tama ba? Nakalagay din sa government kung bakit mayroong batas ang gobyerno na dapat natin sundin para sa kaayusan. As well, ganun din sa church ng Panginoon. Mahalaga na tayo bilang isang church, bilang isang iglesia ng Diyos, ay dapat ang ating mga ginagawa nasa kaayusan. Amen? That is the purpose of covenant. Okay. So, mabalik ako. So, mahalaga yung ginagawa nating pagsusunog dyan, o maging inyong mga panalangin, ang inyong pagsusuko sa Panginoon, kung yan ay gagawin year after year na wala naman tayong ginagawa na maitama yung kasunduan, magawa yung kasunduan, useless mga kapatid. Parang katulad din tayo ng mundo na taon-taon